Pangulong Bongbong Marcos, pinasabog na ni Arnold Clavio. Hala, Arnold Clavio, may isang pasabog patungkol kay PBBM. Halika, ano ito? So ayan mga kabayan, sinasabi na magigiting nyo sa sir na si Arnold Clavio na pag napatalsik si BBM, magdiriwang ang mga magna sa bansang ito. Totoo po yan mga kabayan. Lahat tayo may narinig na bulong-bulungan, pero may isang linyang kumakalat ngayon na hindi mo basta malilimutan. Sabi nila, may sinabi raw si Arnold Clavio na yumanig sa mundo ng politika. Pero bago natin pag-usapan yun, may mas mahalagang tanong, bakit parang lahat ay biglang nag-aabang? May kakaibang tensyon sa mga usapang bayan lately, pero bakit? May mga nagtataka, may mga nagdududa, may mga natatakot. Pero sa gitna ng lahat ng ingay, may isang pahayag na kumalabit sa emosyon ng marami. Kung mawawala sa pwesto si Pangulong Marcos, ano raw? Sabi ni Arnold Clavio, magdiriwang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Sa unang dinig, parang simpleng opinion lang, pero kung pakikinggan mo ulit ng mabuti, may tinutumbok na mas malalim. Kaya bago ka tumalon sa konklusyon, saglit na huminga, dahil ang tanong ngayon ay hindi kung tama ba siya o mali, kundi bakit niya ito nasabi. May higit pa. So ayan mga kabayan, sinasabi na magigiting nyo sa sir na si Arnold Clavio na pag napatalsik si BBM, magdiriwang ang mga magna sa bansang ito. Totoo po yan mga kabayan. Habang umiikot ang balita, may mga nagsasabing ang pahayag na ito ay hindi basta banat, kundi babala. Pero isipin mo, kung may nagdiriwang sa pagkawala ng isang lider, sino-sino kaya sila? Sino ang tinutukoy niyang magnanakaw sa gobyerno? At bakit parang alam niya na may magaganap na hindi natin alam? Hindi natin ito masasagot agad. Therefore, kailangan nating balik-balikan ang kasaysayan. Sa bawat pagbabago sa pamahalaan, may natatalo at may nananalo. Pero sabi ni Clavio, may mga grupo raw na naghihintay lang ng pagkakataon dahil alam naman natin ang mainit na usap-usapan ngayon at mga balita patungkol sa mga anomalya, sa korupsyon, sa ating gobyerno. May nangyayari behind the scenes, may naamoy ang veteranong journalist. Hindi ito tungkol sa pagiging pro-BBM o anti-BBM. Hindi din ito tungkol sa pagpapanik kay Clavio o hindi. Pero sa isang bansa kung saan lahat may opinyon, bihira ang pahayag na sabay na nagpapatahimik at nagpapaisip. Ang sinabi niya ay hindi utos, hindi pangungumbinsi, ito ay obserbasyon. Pero bakit ba ganito ang epekto? Bakit maraming napapahinto? Dahil, sa totoo lang, kung mawawala sa pwesto ang Pangulo, totoo bang magdiriwang ang mga magnanakaw sa gobyerno? Dahil wala nang ibang magsusolusyon ng problemang ito, kundi ang ating Pangulo lamang. Alam naman natin ang history ng ating bansa, kaliwat kanan ang korupsyon mula pa noong unang panahon. Ngunit makikita natin na ang ating Pangulong Bongbong Marcos lang ang gumawa ng hakbang para ito ay masolusyonan. Kaya naman, ang mga bigkas ni Clavio ay hindi lang tungkol kay PBBM, hindi lang tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa pagkakaapekto sa bawat isa. Dahil kung may mananakaw, sino ba ang maapektuhan? Hindi ito tungkol sa kung sinong kampo ang tama. Ito ay tungkol sa isang komento na nagpapaalala sa atin na ang tunay na laban ay hindi lang na nasa Malacanang, kundi sa anino ng mga nakikinabang sa kaguluhan. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Unang 1:1 verse 5, God is light, in Him there is no darkness at all. Kung minsan parang puno ng dilim ang paligid, mga intriga, takot at pagdududa, pero sa gitna ng lahat ng ito kaibigan, may isang liwanag na hindi natitinag, at ito ang ating Panginoon Jesus. Unang 1:4 verse 9, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Habang pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa bansa, mas mahalagang paalalahanan ang sarili natin na ang pinakadakilang balita ay hindi tungkol sa politika, kundi tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Unang 1:1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dito natin makikita ang katangian ng ating Panginoon Jesus. Una ang pagmamahal, sapagkat tayo'y mahal niya kahit sino pa tayo. Pangalawa ang kanyang grasya, sapagkat tinatanggap niya tayo kahit sablay at turog.
Pangatlo ang kanyang mercy, sapagkat pinapatawad niya tayo kapag tayo lumalapit. At pang-apat ang hustisya, sapagkat niligtas niya ang lahat ng makasalanan. Siya ang tunay na hukom na tapat at makatarungan. Habang may mga usaping nagpapainit ng mundo, ang tunay na kapayapaan na hindi nagmumula sa mga tao, kundi sa ating Panginoon Hesus lamang. Kaya naman kaibigan, kung napapagod ka na sa ingay ng mundo, kung nalilito ka na sa mga nangyayari, kung naghahanap ka ng totoong ilaw at direksyon, lumapit ka sa ating Panginoon Hesus. Hindi mo kailangang maging perpekto, hindi mo kailangang ayusin ang sarili mo bago lumapit. Siya ang aayos, siya ang magpapalakas, siya ang maglilinis sa iyo. Kaya naman kaibigan, ngayon na ang pinakamagandang panahon para sumuko sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya at tanggapin ang kapayapaan na siya lang ang kayang magbigay. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon na may kababaang loob. Sa gitna ng kaguluhan at ingay ng mundo, ikaw po ang aming liwanag. Linisin niyo po ang aming mga puso at gabayan niyo po kami tungo sa katotohanan. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya, awa at hustisya na ipinakita niyo sa amin sa pamagitan ng iyong anak na walang iba kundi ang aming Panginoon Hesus. Tulungan niyo po kami lumapit, sumuko at magtiwala ng lubos sa inyo at sa Kanya. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at sa lahat ng aming mga pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.